Dumarami ang reklamo ng mga negosyante sa Maynila dahil sa mataas na singil sa koleksyon ng basura. Singil na, ayon sa ilan, mas mabigat pa kaysa sa business permit fee. Pero giit ni Mayor Isko Moreno, mananatili muna ang presyo. Yan ang politiko update ni Paulo Barcelon. Walang mangyayaring pagbabasa ngayon sa kontrobersyal na garbage fees para sa mga negosyo sa lungsod ng Maynila. Sa kanyang Talk to the People Lunes ng hapon, sinabi ni Yorme na halos kalahati ng bilang ng registered businesses sa kabisera ang nagbayad na ng garbage fees. Giit niya, kailangan ito dahil sa paglilipat ng tambakan ng basura ng Maynila mula sa Navotas na napunta sa Rizal. In a matter of 16 days, 245 new businesses ang naitala at bagong negosyo sa Maynila. Out of 54,000, 42% na po ang nagbabayad. Ani Domagoso, handa raw niyang saluhin ang galit ng mga mamamayan. Mas pipiliin umano ng alkalde na gamitin ang pondo ng Maynila sa mga social amelioration program tulad ng suporta sa mga paaralan at allowances para sa mga PWD, pulis, guro at estudyante kaysa ibayad sa nagkokolekta ng basura. So mamimili tayo. Kayo po ang humusga sa akin, mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kung ito ay mali, I take full responsibility. Iginiit din ni Domagoso ang nauna ng pahayag ng lungsod na batay umano sa siyensya at naaayon sa batas ang kanilang pagtataas ng garbage collection fees na 2013 pa huling nagkaroon ng adjustments. Tinawag din ni Domagoso na malisyoso at pakana ng mga political operator ang mga naunang exclusive reports ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa pag-iwan ng financial duties nito kay dating Manila Mayor Hani Lacuna. Yan ay matapos ang sunod-sunod na pagrereklamo ng mga negosyante sa Maynila at ilang source ng BNC na nagsiwalat ng kontrobersyang ito sa basura sa kabisera ng bansa. Ako daw ay nag-iwan ng malaking utang noong pandemya. Yun po ang sinasabi ng mga malisyosong balita. No? At yan din po ang ginagamit ng what you call political operator ng ating bansa. Ang hindi nila alam, dahil hindi po sila taga Maynila, yan pong bagay na yan ay election issue dito sa lungsod ng Maynila. Nauna na ring umalma rito ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at nabanggit ni PCCI Vice President for Trade Brian Ang na hindi na konsulta ang mga micro, small at medium enterprises o MSME sa lungsod. Bagay na posible umanong maging turn-off sa mga negosyanteng nais maghanap buhay sa kabisera ng bansa. Ayon kay Ang, umaalma na rin ang ilang negosyante sa Divisoria dahil sa taas ng bayad sa basura. Kaya panawagan ng pinakamalaking business group sa bansa kay Yorme, tugunan sana ang mahal na koleksyon ng basura upang hindi mag-alsa balutan ang mga negosyante. Para sa Politico Nightly, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel.